ang masusing tinalakay. Ngayon ang Bangsamoro Parliament ang panukalang batas o panukalang 614.5 na milyong budget ng Minister of Transportation and Commission o ang MOTC para sa 2026. Tinututukan ng mga mambabatas kung paano maisasalin sa konkretong pagpapabuti ng transportasyon at komunikasyon sa rehiyon ang naturang pondo. Sa pagpapatuloy ng budget deliberation noong November 24, hinihiling ng Finance, Budget and Management Subcommittee B sa MOTC ang mas malinaw na direksyon na kung paano magre-resulta sa aktual na serbisyo ang kanilang 2026 spending plan. Sasaklawin ng panukalang budget ang operasyon ng ministeryo at 7 attached agency nito na nangangasiwa sa air, land at water transportation pati na sa telecommunication. Kabilang dito ang Bangsamoro Airport Authority, Ports Management Authority, Maritime Industry Authority, Civil Aeronautics Board of Bangsamoro, Bangsamoro Land Transportation Office, Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Bangsamoro Telecommunications Commission. Ayon kay MOTC Minister Termezia Masahod, umaasa ang ministeryo na palalakasin ng proposed budget ang kanilang mga target para sa 2026. Lalo na sa pag-update ng regional mobility at pagtiyak ng ligtas, maayos at coordinated na transport at communication system sa BARM. Binibigyang diin naman ni Subcommittee Chair Nagib Sinerimbo ang nangangailangang makita ang definitive direction ng MOTC at kung paano makakatulong ang kanilang mga programa sa pangkalahatang pag-unlad ng Bangsamoro. Inaasahang magpapatuloy ang deliberasyon sa mga susunod na araw habang masusing sinusuri ng Parliament ang mga plano at prioridad ng MOTC para sa 2026. Patuloy pa rin tayo sa usaping Bangsamoro Transition Authority. Patuloy ang sinusuri ang Bangsamoro Parliament ang panukalang 968 million na budget ng Minister of Human Settlement and Development o MHSD at binigyan din ng mga mambabatas ang malaking papel ng ministeryo sa pagpapaunlad ng pabahay at komunidad sa rehiyon. Ito ay sa ikalawang linggo ng deliberasyon sa Bangsamoro Expenditure Program. Iniisa-isa ng mga mambabatas ang pondo ng MHSD kung saan ang 782 milyon ang inilaan para sa Housing and Human Settlements Development Program. Saklaw nito ang mga proyekto sa resettlement, affordable housing, disaster shelter assistance at rehabilitation para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Paeng. Sa pagdinig, iniulat ng MHSD ang mayroong silang 5,701 na housing units na nasa iba't ibang yugto ng construction. Habang ito ang kanilang liquidation, 1,907 ang kompleto na, habang 2,586 ang kasalukuyang itinatayo, habang 658 nang nasa procurement stage at 550 ang nakatakdang simulan. Bukod dito, meron ding 69 trainings centers na tapos na o kasalukuyang ginagawa. Ayon sa subcommittee ng Committee on Finance, Budget and Management, ang laki ng pondo at lawak ng mga proyekto ay dahilan kung bakit mahalaga ang mga masusing pagsusuri upang matiyak ang handa ang MHSD sa natugunan ang lumalaking pangangailangan sa pabahay sa rehiyon. Magpapatuloy ang parliamentary review sa mga susunod na mga araw habang tinatasa ng mga mambabatas kung sapata ang pondo para sa pabahay at komunidad sa Bangsamoro.
Ay tuloy-tuloy pa natin mga kabandera patungkol nga sa pinag-uusapan pa rin sa BTA. Ito nga ay inaprubahan na ng Bangsamoro Parliament Blue Ribbon Committee ang kanilang ulat na layong mapabuti ang proseso ng pagbabayad sa mga suppliers ng iba't ibang ministeryo at tanggapan ng BARMM. Sa sesyon ng Bangsamoro Parliament nitong Martes, November 25, adopted na ng Blue Ribbon Committee ang kanilang komprehensibong report na nakatutok sa pagpapabilis at pagpapatatag ng payment processes para sa mga suppliers ng Bangsamoro Government. Binigyan din ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua ang agarang pangangailangang tugunan ang issue. Kabilang sa kanyang mga hakbang ang mga paglikha ng Bangsamoro Task Force on Special Concerns at Task Force on Infrastructure Projects sa ilalim ng kanyang executive order. Mga mekanismong layon ng streamline at pabilisin ang operasyon ng pamahalaan. Inilatag ng committee ang ilang mahalagang rekomendasyon tulad ng pag-institutionalize sa mga task force para sa mas mahigpit na pagpapatupad, pagsasabatas para sa payagan ang alternative signatory sa mga dokumento, pagpapatibay ng malinaw na protocol tuwing election period, pagbuo ng guidelines sa contract management na naayon sa national laws. Ipinananawagan din ng report ang patuloy na capacity building para sa mga procurement staff, pagdaragdag ng personnel at pagpapalakas ng budget, executive at monitoring upang matiyak ang pamanahong bayad at maayos na pagpapatupad ng mga proyekto. Ayon kay Committee Chair Rasul Mitmug Jr., magpapatuloy ang pagtalakay sa committee sa Miyerkules, particular sa pagsusuri ng transparency at integrated at iba pang transaksyon ng pamahalaan. Inaasahan na magbibigay daan ng mga rekomendasyon nito sa mas espesyal at mas transparent na pamamahala sa BARMM. Ayan, tuloy tayo sa ating usapin pa rin sa BARMM, sa BARM. Ito tinututukan na ngayon din ng mga mambabatas ang panukalang 141 milyong budget ng Ministry of Indigenous People Affairs o MIPA para sa 2026. Ito ay hiniling nila na mas malinaw na detalye kung paano nito direktang mapapalakas at mabibigyang kapangyarihan ang mga indigenous people sa rehiyon. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Committee on Finance and Budget Management Subcommittee C, iginiit ng mga mambabatas na kailangan ng MIPA na ipaliwanag ang mas malinaw na kung paano gagamitin ang 141 milyong pondo upang matugunan ang pangangailangan ng mahigit 562,000 indigenous people mula sa 11 tribong grupo sa BARMM. Kabilang sa tanong ng mga kinatawan ay kung paano mas epektibong maabot ng Bangsamoro government lalo na ng parliament ang mga mamamayang IPs. Inilatag din ng ngayon ng MIPA ang mga pangunahing bahagi ng kanilang mungkahing budget tulad ng ancestral domain and land tenure services, conflict mediation, legal assistance, IP governance at leadership government at preserbasyon ng kultura at tradisyon ng mga katutubo. Saklaw din ng pondo ang pagpapatuloy ng mga programa sa komunidad gaya ng disaster preparedness, education, relief assistance, environmental protection, medical outreach mission at mga socio-economic supports para sa iba't ibang IPs area. Inaasahang magpapatuloy ang deliberasyon sa mga susunod na mga araw habang patuloy namang hinahanap ng mga mambabatas ang mga mas malinaw na direksyon para sa proposed budget ng MIPA. At patuloy sa ating usapin, ito nga ay 4 na katao ang naaresto matapos maharang ang 2 sasakyan na may kargang hinihinalang smuggled na sigarilyo sa Sultan Kudarat. Bandang alas 9 ng 20 ng gabi noong November 24,
Nagsagawa ng joint checkpoint operation ang pulisya sa barangay Dalumangkob, Sultan ng Kudarat, Maguindanao del Norte bilang bahagi ng pinaigting na kumpanya kontra smuggled goods. Ayon sa report, napansin ng mga operatiba ang dalawang silver gray Suzuki ABP na nakahinto at nakahihina-hinalang nakapwesto malapit sa checkpoint. Kaya't agad itong pinahinto para sa standard of inspection. Nang lapitan ng mga driver, napansin ng mga pulis na kuba-kuba, nanganginig at hindi maayos ang pakipag-usap, dahilan para isailalim sa masusing verifikasyon. Pagbukas ng ilaw sa loob ng sasakyan at pag-roll down ng mga bintana, tumambad sa mga operatiba ang nakaraming Bosque brand na sigarilyo at nakalagay sa may trolley bags at ibang pang-bag. Tinatayang mahigit 1,925 reams ang kabuang bilang ng mga ito. Dito na inaresto ang apat na suspect na si Mark Chu Luna, 52 anyos, mula sa Parañaque City. Fedzria Manlani Zanalana, 25 anyos, mula sa General Santos. Laila Ahmad, 33 anyos, mula naman sa Calamansig, Sultan Kudarat. At Berhama Jul Luna, 43 anyos, mula sa Davao City. Kaagad na ipinaalam sa kanilang karapatan at dinala sa himpilan ng pulisya kasama ang dalawang sasakyan at mga nakumpiskang kontrabando. Dahil walang available na personnel mula sa Bureau of Customs, mismong operatiba ang nagsagawa ng physical inventory at documentation ng mga nakumpiskang items. Naharap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 12022 o Anti-Economic Sabotage Act. Patuloy ang pulisya sa pagpapatupad ng mahigpit na checkpoints operation upang masawatan na ang pagpasok ng mga smuggled goods sa lalawigan. At patuloy sa ating usapin, ito ay nag-alok ngayon ang Ministry of Trade, Investment and Tourism or NTIT, katuwang ang tanggapan ng Department of Trade and Industry. Ito ang layon ng loan assistance para sa mga negosyanteng Bangsamoro. Ginanap ang anunsyo nito sa First BARM Innovative Summit 2025 na ginanap sa KCC Mall Convention sa Cotabato City, kung saan tampok ang programa para sa pagpapaunlad ng micro, small and medium enterprises o MSMEs para sa rehiyon. Ito ay nakapanayam namin si Robert Marhom Salik mula sa Loan Department ng DTI, MTIT, bilang bahagi niya sa layong tulungan ng ahensya ang mga negosyante sa BARM upang mas mapalago ang kanilang kabuhayan. Ayon kay Marhom Salik, mula 1 million hanggang 3 million ang maaring maipahiram ng ahensya depende sa pangangailangan at kakayahan ng bawat aplikante. Patuloy naman ang hinakayat ng MTIT at ang mga MSEs na samantalahin ang programang ito upang maisulong ang inobasyon at pag-unlad ng mga negosyo. At ating pakinggan ng detalye mula kay Robert Marhom Salik. Si SBC, in-invite si SB Corp para as exhibitors para welcome ang mga entrepreneurs, ang mga businessman, mga MSMEs, kasi may in-offer kami na micro-loan financing. Pwede ka mag-loan up to 3 million. So welcome ito sa lahat ng mga MSMEs kung gusto mag-loan. Andito kami para i-cater sila. Lahat naman ng mga attendees is may mga MSMEs dito, nagtatanong sila kung paano nila ma-avail yun. So, sa ngayon, pwede sila mag-apply via online kasi welcome lahat ng business types pwede. Basta minimum at least 1 year business track record, pwede sila mag-apply sa atin. Wala tayong limit na profit, basta yung pinaka-minimum requirements na natin, at least 1 year business track record. Nag-ooperate siya ng 1 year. So, meron siyang mga business permit, BPI permit, and nag-ooperate well yung business niya, so pwede siya mag-apply. Welcome sila mag-apply. Siyempre, bibase pa rin natin ang approvable loan amount nila. Depende sa business nila. Kung makita natin tama naman yung in-apply nila na amount, pwede naman.
Pwede naman. So since nung after pandemic, nag-conduct tayo ng online application. So lahat ng mga requirements nila, i-upload lang nila through online. So pwede nila i-search sa Play Store yung SB Corp Money Mobile app. Doon sila mag-register, mag-create account sila para makapag-apply. So marami tayong doon program. Pwede din yung business expansion. So, ibig sabihin, pwede tayo mag-expand. Ang loanable amount natin doon up to 3 million. Minimum payable up to 3 years, no? So, depende na sa kanila kung ilan ang gusto nila. Tapos, meron din tayong microloan financing. Welcome naman din yung mga yung mga barangay lang ang business permit, pwede naman sila mag-apply. Minimum loanable amount ng barangay is up to 100,000. Minimum namin is 30,000. Pwede nila kaming i-visit sa sa MTIT Field Office sa HC Building along Governor Gutierrez Avenue, and hanapin niyo lang ako. Hanapin niyo lang ang Small Business Corporation para ma-assist ko sila at saka matulungan. Actually, napapasalamat tayo sa BARM government kasi ni-request talaga ni BARM government na magkaroon ng Small Business Corporation dito sa BARM kasi last year lang tayo na-deploy dito. So sa ngayon, open na tayo sa sa BARM region, pwedeng mag-apply. At ready ng mangutang. Oo, mangutang at babayaran ha. Yung tipong uutang ka, dapat bayaran mo siya sa tamang panahon. O ayan, puntahan nyo na po sa HZ Building lamang. Diyan lamang yan sa ORC. Hanapin nyo si Robert. Ang aking friend na si Robert. Ayan, next tayo sa ating usapin. Ito ang kick-off ceremony ng 18th Day Campaign to End Violence Against Women sa KCC Mall Convention Center, Cotabato City ay ginawa yan ng BWC. Ito ay formal na sinimula ng Cotabato City ang 18th Day Campaign to End Violence Against Women sa BARMM na pinunahan mismo ng chairperson ng Bangsamoro Women's Commission na si Haja Bainon Gicaron. Ginanap ang kick-off ceremony sa KCC Mall Convention Center. Tampok ang temang United for a Violence-Free BARM, Empowering Women, Upholding Dignity. Dumalo ang iba't ibang sektor, ahensya at advocates bilang pakilala sa patuloy na panawagan na tapusin ang kaharasan laban sa kababaihan at ibigyang lakas ang kanilang dignidad at karapatan sa loob ng Bangsamoro Region. Pinangunahan ni Chairperson Haja Bainon Gicaron ang opisyal na pagbubukas ng kampanya kung saan kanyang binigyang diin ang papel ng lipunan sa pagtataguyod ng ligtas at pantay na kapaligiran para sa lahat ng kababaihan. Nakapanayam din ng aming team si Bailin M. Sandayan, Chief God Specialist, na naghahayag ng kanyang kahalagan ng mas malawak na edukasyon, community engagement at patuloy na suporta upang tuluyang mabura ang anumang uri ng pang-aabuso laban sa kababaihan. Patuloy ang iba't ibang aktibidad sa ilalim ng 18th Day Campaign sa mga susunod na araw na layong isulong ang isang mas ligtas at makatarungang BARM, malaya at sa karasan at puno ng paggalang sa dignidad ng kababaihan. Ito nga, pakinggan natin ang panayam ng team kay Ma'am Bailin ng GAD, ang GAD specialist ng BWC. Ating pakinggan mga kabandera. Bandera Live Report. Unang-una po, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ngayong araw po yung first day ng ating 18-day campaign to end vow. So, masaya po tayo dahil ito po ay naging successful, no? Of course, nandyan na rin po ang, dahil po sa support ito ng Bangsamoro government, ng ating mga partners, ang ministries, offices, and agencies na nag-attend, our CSOs and development partners po, and of course, the local government units. So, ito po ay sineselebrate natin every year. The 18-day campaign to end vow is a celebration yearly na kung saan nire-recognize natin, ina-acknowledge natin, no, yung mga efforts, initiatives
ng bawat kababaihan, mapa-ordinaryong kababaihan man yan, or isang government employee, isang babaeng may posisyon sa gobyerno, sa isang private sector, doon po sa pakikipaglaban, no, sa karahasan, and of course, sa kanilang paglaban sa araw-araw po, no, na mga pakikibaka sa buhay, especially po dun sa ating mga women economic empowerment. Kaya nakita nyo po, no, kung mapapansin ninyo dito po sa ating event, meron tayong mga booths. Inimbita po natin yung ating mga local government unit na magpadala po ng kanilang women organization representative para po i-showcase kung ano po yung mga produkto o ano po yung mga meron sa kanilang kanya-kanyang local governments. Opo. Of course po, sir, ang unang-una po, no, ang unang layunin nitong 18-day campaign is that patuloy ang awareness and advocacy na kung saan hindi dapat inormalize itong karahasan na nangyayari sa ating community. And of course, sa mga araw-araw na gawain. Kasi kadalasan, may mga cases din po tayo talaga na ang perpetrator natin ay direct family members mismo. So, hindi po natin siya pwedeng i-normalize. This is non-negotiable po talaga pagdating po sa VAUSI cases, no? So, ngayon po, doon po sa, kung napansin po natin kayo sa 7th State of the Bangsamoro Women Address na ating chairperson, walang iba sa chairperson Hadja Bainon G. Caron, na report po natin kanina kung ano na yung mga intervention ng bawat ministry, offices at agencies. So, yun po ay very comprehensive report na kung saan makikita natin ano ang mga initiatives ng bawat MOAS po to support this campaign, and of course, to fully support to provide their commitment po sa pag-end ng VAU. Of course, unang-una po, maraming salamat po, no, sa araw na ito, sa pagkakataon, no, na magtipon-tipon po ang lahat, ang ating pong mga partners, stakeholders, the Bangsamoro government, our partners, ministries, offices and agencies, development partners, CSOs, and the local government units sa walang sawa pong pag-support at pagpapakita po, no, ng inyong suporta at dedikasyon para po tuloy-tuloy itong ating campaign to end VAU. So, yun po. Maraming salamat. Live report. Ay nga, no, mga kabanda, na-witness nga natin kahapon yan sa KCC. At napaka-orange yung kanilang kulay.